Kumusta mga brad? Noong mga nakang araw marami nga pong nagulat sa ginawa ni Yamaha na pagbaba ng presyo sa kanilang retro underbone na Yamaha PG1. Dating 96,400 pesos, ngayon 82,900 pesos na lang. Pero kahit ganoon may mga nagsasabi pa rin mahal pa rin daw. At ngayon nga po isa naman pong motor nila ang bumaba or binaba yung presyo. Ang kanilang nga pong Yamaha Mio Gravis version 2. At may mga nagsasabi nga pong mukhang nagising na si Yamaha. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Bukod nga po doon sa kanilang Yamaha PG1, isa nga po ang Yamaha Mio Gravis 125 version 2 ang nagkaroon ng malaking pagbabago sa presyo. In a good way, kasi nga bumaba siya. Yung dati nga pong 93,900 pesos, ngayon siya na lang po ay 84,900 pesos. So bali bumaba nga po siya ng may calculator naman yung cellphone nyo eh. Sa mga ganito nga pong klaseng kaganapan, mukhang meron talagang magaganap. Medyo nakakalungkot lang na kaunti na umabot pa ng mahabang panahon bago nila binaba yung presyo. Dismayado nga po yung mga taong kakabili lang nila last week. Wala tayong magagawa dyan. Nangyari na yan. Tsaka may dahilan yan sila kung bakit nila binaba yung mga presyo na yan. At yan nga po ang ating aabangan. Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha Mio Gravis 125 version 2 na mayroong 125 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves. Powered by blower technology ng ibig nga pong sabihin mas pinalakas na makina at mas pinatipid sa gasolina. Fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Panisyan sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 9.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 9.4 horsepower at 8,000 RPM, 9.5 Nm torque at 5,500 RPM na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 100 km/h. So para sa isang 125cc, hindi na masama. Ang kanyang tangke ay kaya magarga ng 4.2 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman na po ng 45 kilometers per liter. So para nga po sa isang 125cc na kumukonsumo ng ganun, hindi na rin po masama. Ang sukat ng kanyang gulong 100/90/12 sa harap at 110/90/12 sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. At wala din po itong ABS. Ang kanyang seat ay may taas na 780mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 102 kg. So kung ibabase nga po natin sa laki at yung timbang niya, sakto na din. Kung ikukumpara kasi sa ibang 125cc na Mio series, ito na yung pinakamalaki. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po, pero bald pa rin yung kanyang mga signal lights. Kung ikukumpara nga po doon sa version 1 na Mio Gravis, ibang-iba din po yung itsura ng headlight niya. Mas maangas na tong sa version 2. Pero paras lang din naman silang pogi. Ang kanyang gauge panel syempre ito po ay naka-digital, na okay din naman yung pagkakagawa nila. Kaso lang unlike nga po doon sa Indonesia, yung nilabas po nila dito sa Pilipinas, hindi po nakakiles. Di susi po. O diba, pabor-pabor talaga. Pero syempre hindi po mawala sa motor na ito ang kanyang charging port. Gagamit ka pa kasi ng adapter na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubot yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At syempre hindi din mawala sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or idling stop system. Alam nyo naman na kung para saan yun. At ang isa nga din po sa kagandahan dito sa motor na ito, yung kanya nga pong fuel cap nakapwesto na po sa may harapan. Kaya kapag nagpagas ka, hindi ka na mahihirapan pa. Pati dito, hindi ka na mahihirapan pa sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng single shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, magandang bounce. Siyempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang
sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. So katulad nga po na sinabi ko kanina, ang presyo na nga po nito ngayon ay 84,900 pesos na dati nga pong 93,900 pesos, na syempre pabor nga po para sa mga tao. At ang isa nga po sa mga nakikita kong dahilan kung bakit sila nagbabawas ng presyo, parating na kasi yung bagong Aerox na mukhang pagkakaguluhan na naman ng mga tao at mukhang pagkakakitaan na naman ng mga kamoting ahente. Syempre bagong motor, bagong opportunity, sabi ng kamoting ahente. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.